Sa nakaraang episode ng Mashley, si Mash ay isang lalaking may pambihirang lakas na nabubuhay sa isang lipunan, kung saan ang mahika ang siyang basihan ng sosyal na estado ng pamumuhay. Sa kasawiang palad, hindi magamit ni Mash ang mahika kaya't ito ay itinuturing na isang salot at walang kwentang tao. Sa kabila ng payo ng kanyang lolo na si Regro na iwasan ang syudad, pumunta pa rin si Mash sa syudad at nagkaroon pa siya ng engkwentro sa mga pulis, pero mabilis na niligtas si Mash ng kanyang lolo kaso mabilis din silang napuntahan ng mga pulis at sila ay pinipilit na sumuko. Nagharap sila Mash at Brad at nagawang manalo ni Mash, nag-alok si Brad ng kasunduan na hindi niya ibubunyag sa syudad ang kanilang sekreto, pero kailangan muna ni Mash na maging isang divine visionary at ang yaman na makukuha nila ay dapat may hati si Brad dito. Ang episode ay nagsisimula sa isang lalaking may pangalan na Wolfgango na tumawag kay Mash, at sinabihan ni Order si Wolf tungkol sa katotohanan na si Mash ay hindi gumagamit ng mahika. Tungkol sa kanyang pagdalo sa academy, hindi ito mapag-uusapan at walang pangangailangan para sa isang investigasyon, giit niya na dapat silang sumunod sa mga patakaran at siya ay may katwiran sa pagbibigay sa batang ito ng pinakamabigat na parusa. Sa sandaling iyon, ang lalaking may mahabang balbas na si Wolbert ay tumingin sa langit, umaasang maipagpaliban nila ang hatol kay Mash at may magandang pagkakataon na ang batang ito ay magbibigay sa kanila ng kalamangan laban sa kalaban, kaya hindi nila siya maaaring mawala sa yugtong ito na napakahalaga. Hinihila palayo si Mash mula kay Wolbert subalit sinabi ng kanyang kaibigan na siya ay isang buhay na alamat, ang tanging nakaharap kay Innocent noong kabataan niya at siya lang din ang nakakuha ng kanyang respeto. Pagkatapos ay kinausap ng lalaki si Wolbert na naiintindihan niya ang posisyon nito, kaso hindi niya ito matatanggap at hindi makakalusot si Mash sa korte sa dahilan na iyon. Sa sandaling iyon ay tinanggal ni Wolbert ang kanyang sombrero bilang paggalang sa ibang lalaki at sinabi niya na totoo ang sinabi niya. Hindi man siya makagamit ng mahika subalit mayroon siyang natatanging talento sa pagpanalo ng puso ng mga tao. Matatag siyang naniniwala na ang mga taong tulad niya ang magpapabago sa kanilang pananaw sa malaking mundong ito. At di lang iyon, hanggang ngayon ay harap-harapan nilang hinaharap ang mga hindi makakagamit ng mahika, ngunit hindi niya ito tinatanggap at tutol siya sa kanilang pagtrato dito at gusto niya na pantay ang pagtrato sa pagitan ng mahihirap na tao at ng mga mayayaman, at ang malalakas laban sa mga mahihina. Dagdag pa ni Wolbert na sila ay tao lamang at sila ay gawa sa alikabok. Sinabi ni Order sa kanya na iginagalang niya ang kanyang posisyon ngunit hindi dapat niya pilitin ang kanyang opinyon sa kahit kanino. Sa sandaling iyon, pumasok si Ren at sinabi sa kanila na sang-ayon siya sa opinyon ng kanyang kasamahan, ngunit napatunayan din ni Mash na karapat-dapat siya sa kanilang tiwala at doon ay naaalala ng lahat ang flashback sa pagitan niya at ni Mash nang tanungin niya ito kung gusto niya ang mga kuneho. Mukhang mabait at humble si Mash noong panahong iyon. Sinabi ng batang may puting buhok sa kanila na naiintindihan niya ang damdamin ni Ren, ngunit hindi dapat makaapekto ang personal na emosyon sa mga patakaran. Sinabi ng ibang batang may mahabang buhok sa kanila na dapat nilang sundin ang mga patakaran at tapusin na itong usapin. Ang usaping ito ay tumagal na ng higit sa nararapat at sa sandaling iyon, pumasok ang kalbong lalaki at sumang-ayon sa kanila na dapat linisin ang mundong ito mula sa mga taong walang mahika. Sa kabila nito, ang taong nagligtas sa buhay niya ay si Mash mismo kaso sa huli ay dapat pa rin nilang sundin ang mga patakaran. Nang marinig ni Order ang salita ng lahat, nagpasya siyang kumilos lamang sa ilalim ng kanilang pangangasiwa at bilang isang tau-tauhan sa harap ni Innocent Zero. Dapat patunayan ni Mash na siya ay sapat na malakas upang harapin si Innocent Zero, at ang patunay ay siya ay magiging kandidato para sa titulo ng isang Sky Monarch ngayong taon subalit kung siya ay mabibigo, siya ay agad nawawasakin. Pumayag si Mash dito at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kanang kamay at sinabi sa kanila na sapat na ang kanyang kamao upang talunin ang kahit sino. Sinuntok ni Mash ang lupa ng napakalakas at saka sinabi sa lahat ng tao na tatalunan niya si Innocent Zero, ang kasamaan ng mga kasamaan, gamit ang malakas na kamao niya. Pagkatapos ng pangyayari, nakita natin si Innocent Zero na nakaupo sa kanyang selya at naghihintay para sa kanyang laban kay Mash. Kinabukasan ay nakipagkita si Mash sa kanyang mga kaibigan na sina Lance, Dot at Finn kung saan sinabi niya sa kanila ang nangyari sa kanya noong nakaraang gabi. Nagulat sila nang malaman na haharapin niya ang organisasyon ni Innocent Zero na isang napakadelikadong organisasyon kahit na hindi siya makagamit ng mahika. Naalala ni Lance nang harapin niya si Mash, kung saan madali siyang natalo ni Mash kahit na wala itong mahika.
Sinabi ni Dot na dapat silang lumabas upang mag-enjoy ng kaunting oras dahil pagkatapos nito ay sasailalim sila sa napakahirap na pagsasanay. Lumabas sila upang mag-enjoy ng kanilang oras at pagkatapos ay nakita natin si Finn na mag-isa sa kalsada. Masaya sa ideya ng paglabas dahil sobrang nag-aalala si Dot kay Mash at mas mabuti na ipagpaliban ng korte ang sentensya kay Mash kaysa sa lungkot na bumabalot kay Dot. Ngunit hindi niya alam kung anong damit ang isusuot ng kanyang mga kaibigan at sa oras na iyon, nakita natin si Dot na tumatawag kay Finn at nakita niyang nakasuot ito ng napakatibay na armor at nagulat siya nang makita niya ito sa ganoong ayos. Pagkatapos, dumating si Mash at nakita niyang naka-full training clothes ito, kaya sobrang nagalit siya at sinabi niyang hindi pa siya nakalabas kasama ang mga kaibigan kaya hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isuot. Lalo pang nagalit si Finn dahil ayaw niyang makita siya ng iba kasama ang dalawang ito, at pagkatapos ay dumating si Lance at humingi ng paumanhin sa kanila dahil siya ay na-late, nakasuot siya ng napaka-normal na damit kaya sobrang natuwa si Finn dahil hindi niya ginaya ang ginawa ng kanyang mga kaibigan. Ngunit nagulat siya nang makita niya si Lance na nakasuot ng t-shirt na may larawan ng kanyang kapatid na babae. Talagang kakilakilabot ang grupong ito at pagkatapos ay nagpalit ng damit si Mash at ang kanyang kaibigan at nagsuot ng magagandang damit. Lumabas silang lahat ng magkasama at sinabi ni Dot na may alam siyang laro dito sa lugar, isang napakasikat na laro sa Market Street at dinala niya sila sa lugar ng larong ito. Natuklasan natin na ang larong ito ay tungkol sa maliliit na hayop na mga koala. Nakaupo ang mga ito sa mga kahon at sinubukan ng mga ordinaryong tao na ilagay ang maliit na stick sa ilong nito, bumahing ang koala sa pamamagitan ng pagkiliti sa ilong at nagre-resulta ito sa pag-spray ng uhog nito sa disc na nakabitin sa pader. Nainganyo si Mash at sinubukan niyang maglaro, sinubukan niyang kilitiin ang hayop ngunit hindi ito bumahing at sinabi ni Dot na mahirap para sa mga baguhan na tamaan ang target. Pagkatapos ay hiniling niya kay Mash na hayaan siyang subukan ang laro at doon ay sinubukan ito ni Dot. Gusto niyang turuan si Mash kung paano ito laruin dahil kinikiliti niya ang koala, at bumahing ito at naspray ang uhog nito sa mukha ni Mash at sobrang nagalit si Mash at lumapit siya para suntukin si Dot. Pagkatapos ay nagpatuloy ang grupo sa kanilang lakad kung saan nais ni Lance na palitan ang kanyang magic wand. Gusto niyang bumili ng bagong magic wand dahil kamakailan lang ay kumalat ang mga chismis na papalapit na ang pagsusulit para sa titulo ng Enlightened dahil sa isyu ni Innocent Zero. Gaganapin ang eksaminasyon ng mas maaga ngayong taon, ngunit iyon ay pabor sa kanila ayon sa currency glance at siguradong makakakuha sila ng pagkakataon sa pagsusulit kung makapasa sila, at tanging ang huling panayam na lang ang mananatili. Sinabi ni Mash sa kanya na alam niyang hindi siya makagamit ng mahika kaya sinabi ni Lance na ginagawa niya ito para sa kanyang kapatid na babae. Pagkatapos ay dumating sila sa tindahan kung saan ito ay isang tindahan na nagbebenta ng lahat ng magic wands na hinihiling o iniisip ng sinuman. Pagpasok nila sa tindahang ito, nakita nila na puno ito ng magic wands at pagkatapos ay binati sila ng lalaking ito nang makita niya sila, alam niyang sila ay mga estudyante ng Eastern Academy. Pinagmasdan ni Mash at ng kanyang kaibigang si Dot ang lahat ng magic wands sa harapan nila, gayunpaman nakita natin si Finns na nakatayo sa gitna ng bilog, gusto niyang palitan ang kanyang magic wands kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at ang angkop na isa ay lumapit sa kanya. Hindi naintindihan ni Mash ang nangyari kaya ipinaliwanag ni Finn sa kanya na ang kanyang kapangyarihang mahika ang tumatawag sa angkop na magic wand para sa kanya, ang wand ay isang kasangkapan upang ilabas ang kanyang kapangyarihang mahika. Ito ay isang extension ng katawan ng mga gumagamit ng mahika. Sa madaling salita, sinabi ng matandang lalaki na ito ay isang extension ng katawan ng mga gumagamit ng mahika at ang angkop na wand ay maaaring lubos na mapahusay ang iyong mahika. Binanggit ni Finn na sa tingin niya ay tumaas ang kanyang kapangyarihang mahika, dahil na rin sa kanyang mga semester sa academic at doon ay nagpasalamat siya sa kanyang wand. Tumugon ang matandang lalaki na dahil dito ay dapat sukatin ni Finn ang kanyang mahika paminsan-minsan, sinubukan din ni Lance gamitin ang kanyang mahika upang pumili ng angkop na wand, pinayuhan siya ng matandang lalaki na mas mabuti pumili ng wand na angkop sa iyong kasalukuyang kalikasan. Pagkatapos ay nakita natin na lumapit ang wand kay Lance at sinabi ng matandang lalaki, ito ay kamangha-mangha para sa mga double liner. Ang kasangkapang ito ay walang katulad at lumapit ang matandang lalaki kay Mash at tinanong siya, kung hindi ba niya susukatin ang kanyang mahika. Iniisip ni Finn sa kanyang sarili na kulang si Mash sa kapangyarihang mahika kaya walang makikipag-ugnayan sa kanya,
ngunit nagulat siya nang sabihin ni Mash ng oo at susukatin niya ito. Sinubukan ni Mash sukatin ito ngunit nahulog ang wand sa lupa at napatanong kung anong wand ito. Sumagot ang matandang lalaki na ang wand na ito ay matagal nang nasa tindahan mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay napakabigat at walang sino mang makakadala nito. May tsismis na ang tubig ng Thousand Flow ay nagmumula sa ilalim nito at ang pinakamahusay na magic wands ay ginawa mula rito. Ngunit ito ay may kakaibang kapangyarihan at kahit ang mahika ay hindi nakahugat nito sa nakaraang milenyo. Pagkatapos, nagulat sina Dot at Vin at kinausap ni Dot ang matandang lalaki na ang pagsasabi nito ay napakasama, ngunit hindi naiintindihan ng matandang lalaki at doon ay nang lumapit si Mash sa wand, tinanong siya ng matandang lalaki kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay nakita natin si Mash na hinugot ang wand mula sa lupa at maraming tubig ang lumabas mula sa ilalim nito, binanggit ni Mash na kukunin niya itong wand at nagulat ang matandang lalaki sa kanyang ginawa. Gayunpaman, lumipat ang eksena sa labas ng tindahan kung saan sinabi ni Lemon at ng commander sa kanila na ang tungkulin ni Lemon ay tumagal ng mas mahaba sa inaasahan, pagkatapos ay lumabas sila at nag-enjoy ng magkasama. Sinabi ni Mash sa kanila na masaya ito dahil sa hindi pa siya nakaranas na lumalabas kasama ng mga kaibigan, kaya gagawin nila ito ulit sa susunod at pagkatapos ng ilang araw sa akademya, naglaro si Mash kasama si Lance. Binanggit ni Lance sa kanya na handa na siya para sa pagsusulit sa pagpili, at tumugon naman dito si Mash na oras na at naalala niya ang mga salita ni Finn kung babalik na ba siya sa lugar nila o maghihintay hanggang matapos ang pagsusulit sa pagpili. Pagkatapos ay narinig natin si Mash na nagsasabing sa tingin niya ay babalik muna siya sa kanilang bayan. Nagulat si Finn na binago ni Mash ang kanyang isip at lumipat ang eksena kay Order na nagsasabing ang katapat niyang si Vores ay tila nagiging delusional. Hindi na siya makagawa ng makatwirang desisyon tungkol sa mga nasa kapangyarihan. Responsibilidad niya na pigilan ang kaguluhan bago sila makarating sa isang kasunduan, kaya kailangan niyang gumawa ng aksyon at desidido siyang hindi makakalahok si Vores sa pagsusulit sa pagpili at ang ideal na miyembro ng tirahan ni Orca ay si Margaret. Pagkatapos ay nagsalita ang isang lalaki na nagsasabing hindi pangkaraniwan para sa kanya na humingi ng pabor. Alam niya na hindi siya sumusunod sa ritmo ng iba at ang tanging pinapahalagahan niya ay isa lang, ang excitement. Gayunpaman sinabi ng Sky Monarch sa kanya na nalampasan ni Mash ang ideal na miyembro na sina Abel, sinabi ni Margaret sa kanya na si Abel ang coin hunter ay hindi malakas, ngunit ang pagkolekta ng mga barya ay hindi sapat para masukat ang lakas ng isang tao. Biglang sinabi ng Sky Monarch na si Order na nagawa ni Mash ang lahat ng iyon nang walang mahika. Nagulat si Margaret Macaron at nabitawan niya ang kanyang pagkain sa mesa, siya ay labis na takot at nangangamba mula noon. Gayunpaman ay mabilis siyang tumugtog ng ilang piraso at mga melodya sa piano upang maibsan ang takot na nararamdaman niya. Sa kabilang banda, bumisita si Mash sa bahay ng kanyang lolo at ama at matagal na siyang hindi nakakadalaw sa kanila. Nakita natin ang kanyang lolo na napakasaya dahil bumalik siya para dalawin ito. Pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang ama kung kumusta siya sa akademya at sinabi ni Mash na okay lang siya at napakadali. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang mga kaibigan sa bahay at sila ay napakasaya at nagulat ang kanyang lolo dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon si Mash ng mga kaibigan, dahil sa intensidad ng epekto ay nagsimula siyang umiyak ng malakas. Hindi niya inaasahan na makakagawa si Mash ng mga kaibigan dahil hindi niya maipakilala ito sa labas ng mundo at hindi niya inakala na darating ang ganitong araw. Sinabi ng kanyang mga kaibigan sa kanyang lolo at ama na hindi lang kami basta magkaibigan, higit pa kami rito at kami ay magkakapatid. Gayunpaman, lumapit si Lemon at tinawag na tito ang lolo ni Mash at binanggit na masaya siya na makilala niya ang ama ni Mash. Dagdag pa niya na ipapaabot niya ang kanyang pagbati sa hinaharap dahil sa siya ang magiging asawa ni Mash sa hinaharap. Nagulat ang lolo dahil mayroon na siyang fiancé. Sinabi ni Lemon na hindi pa sila nagkahawak ng kamay kaya huwag itong mag-alala, pagkatapos ay sinabi niya na maayos ang lagay ni Mash sa eskwelahan. Doon ay lumapit si Dot at nagbigay ng regalo na isang herbal tea na labis itong ikinatuwa ng ama ni Mash. Nagbigay din si Lance ng regalo na ilang collectibles na may larawan ng kanyang munting kapatid na babae. Nagsimula si Mash na tumakbo, maglaro at mag-enjoy kasama ang kanyang mga kaibigan at silang lahat ay masaya. Masaya ang lolo niya na sila ay magkakaibigan at nagmamahalan. Sinabi ng lolo kay Finn na alam niyang napagdaanan nito ang mahirap na panahon,
Sumagot si Finn na walang problema ito at malungkot ang lolo at sinabi, hindi niya kailanman pinayagan si Mash na lumabas hanggang ngayon at hindi niya inaasahan na siya ay mapapalibutan ng kahangahangang mga kaibigan. Dagdag pa nito na sana ay magtagal ang kanilang pagkakaibigan, sinabi ni Finn sa kanya na kumpiyansa siya na magtatagal ito magpakailanman at sa kabilang banda, nakita natin ang lingkod ng Sky Monarch na kasama ang iba pa na papatay kay Mash. Umaasa siyang walang makakaharang sa kanyang daan at biglang maraming espada ang bumagsak sa kanya mula sa langit, subalit nakaiwas siya at tumakbo at lumitaw ang lingkod ng Sky Monarch sa harapan niya at nagtanong ng may pangungutya, kung ito ba ang personal na bodyguard ni Mash. Sumagot si Ren, napadaan lang siya at narinig niya ang nakakatakot nitong tawa mula roon at magagawa ba niya na mapatay ng kontrabidang iyon si Ren at makarating sa kanyang destinasyon na patayin si Mash. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa Season 2 ng anime na Magic and Muscles. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode.